stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Alright, at isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, saan man po kayong panig ng ating daigdig. Kayo po ay patuloy naming idinadalangin sa Panginoon na patuloy kayong patnubayan ng ating pong Panginoong Diyos. At sa tuwina, ang kanya pong biyaya ay patuloy na managana sa inyo pong lahat. Sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, ay muli na namang pumapailanlang ang programang Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan, na pinangungunahan ng inyong pong malit na lingkod kay Kristo, Master Guide Fernando B. Camacho Jr. At makakasama natin ngayong gabi o paggabi na ang atin pong napaka-humble at napakabuting kaibigan, Pastor Cesar Ramirez. Ayan po, Pastor Cesar Ramirez, bati po kayo. Magandang hapon sa inyo, Master, at ako ay natutuwa at muli tayo makakapag sa himpapawid na kung saan tayo po ay tatalakay na mahalaga at napapanahong mga issue na may kinalaman sa ating politics, o ano ba ang lista ng 7 Adventist. So una sa lahat, binabati ko po lahat ng mga makakatunghay sa isang magandang programang ito na galing kay Master Camacho sa kanya pong napakagandang programa. So yun lamang po muna, Master. Babatiin ko lang din muna to, Pastor, bago tayo mag-pray. Okay? Shout out po at binabati natin Leonard Paras. Yan, magandang hapon po sa inyo. John Ward, Dimapiles. Paano ba binibigkas po ito? John Ward, Dimapiles. Ayan. At Rex Castro. Yan, shout out din sa akin ng magandang may bahay at napaka-supportive. Yan, si Star Yellen Camacho at sa De Los Reyes family. Kay Daddy Pablo, Mami Ellen, Sister Sharon, kaya Ate Kyle, Amber, at sa aking baby Alexis Camacho. Ayan. Okay, Alicia Benicio, Rex Castro, shout out, Calib. Yan, at binabati rin natin si Pastor Kenneth Patilan. Nandito siya nung
Huwebes, yan, ng Friday, kami magkausap. Okay? May babatiin ka, Pastor, bago tayo manalangin? Wala na po, diretso na po kayo, Master. Okay, tayo muna ay mag-pray, mga kapatid, sa isang maikling panalangin. Let us pray. Dakila po't mahabagin naming Diyos, muli naming isinusumiti ang amin pong oras na gugugulin. Kayo po ang patuloy na manguna at kami naman po sa programang ito ni Pastor Cesar, tanging hangad na maitaas ang iyong dakilang pangalan at kayo po ang maluwalhati, makilala ng buong sanlibutan. Maraming mga kaluluwa ang mailapit sa inyo pong banal na paanan sa ikapagmamana ng buhay na walang hanggan. Patuloy nyo kaming igiya ngayon pong paggabi at ang mga kapatid ay patuloy na pagtibayin. Muli, sa aming pong mga pagkukulang, mga pagkakasala, ipagpatawad po ninyo, Ama, gawin kami karapat-dapat sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Dalangin po namin ito sa inyo sa pamagitan po ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, at ngayon ay ang atin pong nakikita nyo naman sa ating title dyan sa Facebook. Ang pinakatitulo natin ay Pastor, botohan na naman. Hindi mapipigil ang panahon. Talagang dumarating ang sitwasyon na kinakailangan magpalitan na naman ng mga namiminuno o ng mga leaders sa atin pong pamayanan. Kaya lagi kapag dumarating ang magandang okasyon, nagkakaroon ng mga pagtatalakay ang bawat pananampalataya. At ngayon ay tatalakay tayo at pag-usapan natin ang magaganap na paano ba pipili yan ng atin pong iboboto. At ito naman ay hindi ito pag-uusap sa ngalan ng Panginoon na mayroon tayong tawag diyan. Meron tayong pagdidikta kung sino ang ating iboboto. Mamaya tatalakayin natin po yan, mga kaibigan. Okay? At bago tayo tuluyang lumalim po dyan sa usaping botohan na naman, sa mga comment section mag-comment po kayo, babasahin ko po, o kaya si Pastor Cesar, ay babasahin namin sapagkat bahagi po kayo na magiging pag-aaral natin ngayon. Okay? So, ipa-plus ko lang po ito sa Facebook. Yan. Ayan, nakikita siguro niyo, Nung nakaraan ay nag-post po ako sa aking Facebook doon sa Camacho Jr. Fernando Baisa at doon sa MG Fernando Camacho Jr. na patungkol po dito sa aangat tayo. Yan, Ito muna gusto kong bigyan ng introduction, mga kapatid, kasama ko si Pastor Cesar, yung programa rito aangat tayo. Yan. Dito po, mga kapatid, ay kung mapapansin ninyo, teka, ba't parang hindi umusad, hindi umusad, Okay, i-ano ko lang, kasi gusto kong makita ninyo, babalik ko lang, Okay, wait lang po, Kasi meron po akong gustong makita ninyo dito, mga kapatid. Katulad ng aking sinabi, nung nakaraan po, ay nag-post po ako sa Facebook. Yan. Nakalagay dyan, April 22, na nakalagay ay suportado ko to. Aangat tayo, party list. Nang ipinus ko ito, maraming mga kapatid ang nagiliw, marami ring mga kapatid ang hindi nagustuhan. Ayan, kaya at yung iba ipini-PM ako o personal message, kaya lang hindi ko ipopost yung personal message dito kasi
private conversation po yun. Maliban na lang kung may pahintulot ng aking kausap. Pero hindi ako nakahingi ng pahintulot, kaya yung conversation namin, hindi ko ipopost. Pero pwede kong ikwento, hindi ko lang din babanggitin ang pangalan. Ano? May maraming mga negative na sinasabi sa atin, meron din namang mga positive. Kasi meron akong sinusuportahan na party list. Ngayon, mali ba at masama ba na tayo'y sumuporta sa party list? Yan. Tandaan nyo mga kapatid ha, ito pong gagawin dito ay isang personal opinion. Personal ko pong pagsagot, aalalayan ako ni Pastor Cesar. Kasi si Pastor Cesar tapos ng theology at nakapag-masteral po yan. Kaya malaki po ang maitutulong po sa atin. Ano ho? Yan. Mali ba at masamang mag-endorso ng party list? Yan ang pauna ko munang bibigyan ng pansin. Ano? Kasi ito ay ito nilagay ko rito, hindi to personal message, ito po ay sa YouTube. Yan. Sa YouTube nakalagay po riyan mula kay Enrique Clotilde. Yan, may ano ba tawag diyan? At sign ano? Yan, pag may at sign po ay YouTube po 'yan. Kapernan, tanong lang po. Ini-endorse mo ba ang politikang pangkating ito? Kung magkaganyan ay namumulitika ka na rin. Ayan. So, yan yung kumbaga, ipinapakita ni Kapatid Enrique na parang hindi dapat mag-endorso. Kasi kapag mag-endorso ng isang samahan, namumulitika na tayo. Ayan. Pastor Cesar, gusto ko muna, bago ko ibigay sa'yo pagkakataon gusto ko munang bigyan ng pansin yung salitang ini-endorso at namumulitika. Ayan. Kasi mahalaga rin na yung mga ginagamit na term ay nailalaborate natin, nabibigyan natin ng definition para makita ng mga nakikinig. Ano ho? Ayan. Okay. Pinapag-aralan ko, ano ba ibig sabihin ng salitang ini-endorso? Yun. Ang salitang ini-endorso ay galing po o hugot, hango, umula sa salitang endorso o endorsement. Yan, endorsement. Sa Makatwid, pag sinabing endorsement, ito raw ay nangangahulugang inilalapit sa konteksto ng inililigaw o inirerekomenda mo ang isang tao o di kaya isang produkto o di kaya isang idea, at kadalasan ginagamit yung endorso sa para sa publiko. Ayan. So Makatwid, pag sinabing ini-endorso, ito yung inilalapit mo sa tao. Ayan. No? Na parang nanliligaw ka na iboto niya rin ito. Yan, yun yung ini-endorso. At ako actually ini-endorso ko naman talaga, Pastor Cesar. Pero hindi sa kaisipan na ipinipilit natin. Yan, ano? Hindi natin ipinipilit. Ini-endorso. Yan. At itong pag-i-endorso ko, hindi ito pamumulitika. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng namumulitika? Kasi doon po sa ginamit na term, ano? Kapernan, tanong lang po, ini-endorso mo ba ang politikang pangkating ito? Doon sa term na ini-endorso mo ba? Categorical answer, yes, ini-endorso ko po. Inililigaw ko po ito sa madla, sa kapwa Pilipino. Alin ang ini-endorso ko? Yun pong aangat tayo. Party list. Yan. Ngayon, ibig bang sabihin ito, namumulitika na ako? Hindi po. Ano pong ibig sabihin ng namumulitika? Ito po. Yung salita pong namumulitika, ito ay ang paggamit ng kapangyarihan, paggamit ng impluwensya, o di kaya'y paggamit ng posisyon para
sa pansariling hangarin. Ayan ha. Lagyan natin ang highlights. Oh, yung pamumulitika, ginagamit daw po yun para sa personal na hangarin o interes sa larangan ng politika. Okay. Gusto ko pang malaman po ninyo, hindi po ito, hindi ako nag-iendorso para sa pansariling hangarin, kundi sa magandang hangarin kasama po ang iglesia. Yan. At ang mga taong mapapaglingkuran. Sabi pa rito, karaniwan itong may negatibong konotasyon o may negatibong kaisipan. Lalo na kung ang isang tao ay nagpapakita ng kabaitan, gumagawa ng proyekto o nagbibigay ng tulong hindi dahil taus-puso kundi para lamang makakuha ng suporta o boto sa eleksyon. Yan. Kaya sinasabi ko, hindi po namumulitika ang inyong maliit na lingkod. Nag-iendorso, yes, pero hindi namumulitika dahil wala po akong pansariling hangarin. Kundi ang hangarin ko ay para sa kabutihan ng iglesia. Okay, mga kapatid? Yan. Oh. Pastor Cesar, pag magsasalita ka, singit ka lang ha. Para ma-recognize ko po. Oo. Kasi madaldal ako eh. Okay. Oh, senyas ka lang, okay, magsalita ka, Pastor ha. Tuloy lang muna ako ha. Okay. At mula naman kay kapat na Arlets Serena Sampan. Sabi niya rito, medyo mabigat ito, Pastor. Kayo lang yata ang aangat. Pero kaming mahihirap, lalong naghihirap sa sobrang korupsyon ng ating bansa. Yan. Si Arlit Serena Sampan ay isa pong Seventh-day Adventist pastor. Pero ako'y nalulungkot sapagkat hindi nakarating kay kapatid na Arlets, yun pong aangat tayo, party list na programa na programa ng mga kapatid nating Adventist. Na ito'y pang-Adventist. Oh, so ibig sabihin, mayroon pa tayong mga lugar, may mga iglesia, may mga kapatiran na hindi kilala ang aangat tayo. Panghuling termino na aangat tayo. Oh, at ano ba ang may pagkukulang dito, Pastor? Bakit hindi alam ng iba nating mga kapatid sa mga sulok-sulok siguro lugar? Oh. Siguro po, bago po natin sagutin yung iyong katanungan kung bakit hindi nila alam, paki-explain po yung ibig sabihin ng party list. Until now, ang totoo, marami po tayong mga kababayan, they don't understand what is the objective and the mission and the scope of mission ng party list. At ano ba ang magiging benefit niyan in terms of kung manalo yan o kung hindi naman natin suportahan, ano ba ang magiging downside? At yan bang entities na yan ay Adventist, advocate? Yan ba ay isang personnel na belong to our church? Siguro po ay pakibigyan po ng konting briefing para po sa kabatiran ng lahat ng mga nakakatunghay ng ating po programang ito. Balik po sa inyo, Master. Oo nga, ano? Maganda at na ipaalala mo rin yan, Pastor. Ano? Ito ho kasing nga party list, kumbaga, ito ay boses ng masa. Sa ilalim po ng Party List System o Party List System Act o Republic Act 7941, no? Na ang mga grupo ay pwedeng gumawa ng mga party list group, ano ho, na makatutulong sa pangangailangan ng masa. Halimbawa,
May party list para sa mga magsasaka. Yan. Party list para naman sa mga katutubo. Party list para sa kaalawanan o kapakanan ng mga kababaihan. Ayun. Iba't ibang grupo ay pwedeng maglagay sila ng party list na ito po ay inaayunan ng atin pong batas dito sa Pilipinas. Okay? At kumbaga, dahil sa party list, nabibigyan ngayon ng boses. Nabibigyan ng boses yung mga maliliit na grupo na may mga adhikain na makabuluhan. Kung sila ay mahahalal. Ngayon, gusto kong i-ano muna sa inyo, merong isined na mga, ewan ko kung nakatanggap yung iba sa atin sa kanilang personal message, nang aangat tayo na mayroon pong adhikaing kasama. Ano ho? Yan. Sabi kasi rito sa adhikaing ipino sa atin, please po mga kapatid, basahin natin yan, hindi siya political issue, kundi religious. Lagyan ko ng highlights mga kapatid ha. Gusto ko tong term na to, pastor na makita ng mga kababayan natin. Ang party list na ipinapasok natin ay hindi political issue, kundi pang pananampalataya. Mamaya, sasagasaan natin yon. Bakit ganon? Sorry, ang stand ng aangat tayo party list. Okay? Kaya sabi ito, please po mga kapatid, basahin natin yan. Hindi siya political issue, kundi religious. Sa panahon na naipost ito, nagkaroon ng meeting ang buong CPUC Central o CPUC nang ibig sabihin Central Philippine Union Conference. Kasama ang aangat tayo, Representative Abayon at mga kasama pa nilang iba. Sabi pa doon, mga kapatid, last chance na po ng aangat tayo. Kung matalo ang ating party list ngayong eleksyon, wala na tayong representation sa Congress. Ayun. So, ibig sabihin, nagre-represent ang party list sa Kongreso, Pastor Cesar. Kaya mahalaga ito. Ngayon, kapag matalo tayo, yung party list natin matalo, wala na tayong representative sa Kongreso. Wala nang tutulong sa ating iglesia, sa mga religious problems, sa Senado, sa church, at sa atin. Ano-ano ba ito? Ito po yung programa na mga naipasa, Pastor Cesar, at mga kababayan, para sa kababayan natin, Pastor, na hindi pa nalalaman. Ayan, ano yung mga naitulong? Kaya mayroon ng PRC law. Ano po yun? Okay? Isa kada taon, sabi rito, nagkakaroon ng schedule ang mga Seventh-day Adventist na makatake ng exam na hindi Sabado sa iba't ibang mga courses. Ibig sabihin, pre-Sabbath ang board exam ng isang Seventh-day Adventist. Isa itong malaking kaalwanan sa ating pananampalataya, mga kapatid, na yung mga magte-take ng board exam, alam naman natin, kalimitan talaga ng board exam, Sabado ang ano niyan ang pag-e-exam. At dahil sa naipasa ng aangat tayo party list na pagbigyan ngayon na ang Seventh-day Adventist member ay free na mag-exam sa araw po ng Sabat. O di ba isang magandang nagawa ito ng aangat tayo party list? Na noon ay pahirapan tayo, pastor Kasi kumbaga wala ka magagawa, Sabado ang board exam So mapipilitan ka ngayon labag sa pananampalataya mo. Kaya maraming mga Seventh-day Adventist hindi na lang nagbo-board exam dahil Sabado.
Pero dahil sa batas na ito na naipasa, nagkaroon ng PRC law na free Sabbath board exam. Yan po yung isa sa kagandahang nagawa ng ating pong Aangat Tayo Party List. Ano pa? Yung ating DepEd Order 105, exemption of SDA from Sabbath classes and seminars. Ano ibig sabihin nun? Yung ating pong mga estudyante, yung ating mga teachers, yung ating mga empleyado ay pwedeng hindi pumasok sa araw po ng Sabat. At ito'y pinahintulutan at inaayunan ng ating pong batas. According to DepEd Order 105, exemption of SDA from Sabbath classes and seminars. Hindi ba't napakagandang pagkakataon ito, mga kapatid, mga kaibigan? Nang dahil sa party list, pag-araw ng Sabado, kung minsan may pasok dyan eh. Pero dahil sa batas na ito, na naipasa, sa halip na ang Adventist na estudyante, teachers o anumang empleyado, ay pwede siyang malibre. Hindi pumasok nang wala siyang pangangambahan, no? Na pangangambahan na siya ay bababaan ng anumang pagbabanta mula sa kanya pinapasukan. Yan. So magandang pagkakataon yun, mga kapatid. At gusto ng party list may pagpatuloy ito. Yan. Ano pa? Yung Balmores case, no? Yung nanalo sa Supreme Court laban sa religious freedom. Yan. Ano pa? Renewal of franchise ng Hope Channel. Kapag hindi po naipasa, nanalo ang party list, malalagay din sa peligro ang ating Hope Channel. At malaking bagay sa atin ang Hope Channel. Diba? Sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, walang support. Diba? Yan. Ngayon, marami ang mga naitutulong ng Aangat Tayo Party List, mga kaibigan, at Pastor Cesar sa kabatiran ng ating mga kababayan. Actually si Congressman Abayon nga medyo naiiyak dahil yun pong kanilang commitment sa iglesia, yung pagpapahalaga sa church, yung kanilang ipinakikipaglaban ng Seventh-day Adventist ay magkaroon ng puwang na malibre doon sa mga naipasang batas. So ibig sabihin magkaroon sila ng kalayaang panrelihiyon, ma-practice nila yung kanilang pananampalataya, na sa halip na papasok sa school o sa trabaho ng araw Sabado, ma-practice nila yung kanilang pananambahan. Ay marami pong mga Adventist members na hindi ito sinusuportahan. Kaya dito medyo nababagbag o nalulungkot yung kalooban ni Congressman Abayon. Kaya ako man, nakita ko yung kagandahang ginawa ng party list natin, ng Aangat Tayo, kaya isa ako sa sumusuporta at nag-iendorso at umaapila sa ating mga kapatirang Adventista na bigyan natin ng pagkakataon. Total huling na ito huling term na, last term na ito ng Aangat Tayo Party List. Kung inyong mamarapatin, hindi kayo pinipilit, mga kapatid. Kung inyong mamarapatin ay isama nyo sa inyong balota numero 82, para ito sa kapakanan na rin ng ating iglesia o ng ating pong pagiging Adventist, at sa tingin ko hindi naman masamang suportahan ito, sapagkat ito sa tingin ko ay nakakabuti, sa ating mga Adventist. Kaya nga kanina sinasabi, hindi ito
political. Ano ho, hindi ito pang politika, kundi talagang ang issue rito ay pang pananampalataya. Ano ho, spiritual issue at yung ating pong kalayaan bilang Adventist ang siyang issue po rito. Ano bang ano yan, term? Religious liberty. Ayan, yung ating religious liberty. Yan po ang pinag-uusapan dito mga kapatid. So, kaya sabi nung ating party list sana, hindi ninyo ma-misinterpret yung mga pagpo-post natin na tungkol dito sa party list. Ano? Yan. At natutuwa naman ako kasi katulad ni Eduardo de la Cruz, ano? Okay sa kanya, yes na yes. Ano? Ayan. Sapagkat ang Diyos talaga namang naglalagay ng mga namumuno, no? Sa iglesia, sa ating pamunuan para makatulong sa kanya pong bayan. Ano po? Yan. At eto, bago ko ibigay kay Pastor, gusto kong makita rin ninyo ito. Ano ho? Kung kanino ba itong number 82 is D.A. Bayan? May-ari, Brother Fernando, watching from Calapi, Bohol, Philippines. Yun po nga tayo ay hindi Seventh-day Adventist ang may-ari, kundi isa pong Seventh-day member o mga Seventh-day Adventist members ang nagtaguyod dito para sa kapakanan ng iglesia. Ano po? Na sumusuporta naman ang mga nasabing kawanian ng Seventh-day Adventist Church. Tulad halimbawa, noong noong nagkaroon sila ng mga pag-uusap doon sa ating conference o union. Ano po? Yan. At ganun din kaya Leonardo Parra, sabi niya, upo kap, suportahan natin. Kaya Eugenistes Bernard ay encomienda, I'll support this. Sabi niya, no? Si Adshine B, nakasupport din. Ano? At ganun din kay Jeremias Arquero Corpus. Yan. Ready to vote? Yes, iboto natin. Sabi ni Kuya Ner de los Reyes. Yan. At Reggie Hamito. Yan. Sabi niya, naway iboboto din to ng mga members, kapatid. Malaking tulong din yon. Support tayo, party list from Hannah May Clemente at Boyet Tavilla. Gusto nga magpadala nila ng tarpaulin. Yan muna, Pastor Cesar, yung aking introduction doon sa sinagot ko lang kasi mayroong mga tanong tungkol doon sa party list. Hindi ito ipinupush, hindi ito ipinupush na diktador. Kailangan, ito iboto natin, hindi po. Ito po ay ipinakikisuyo, ipinakikiusap lamang, nasa sa inyo pa rin ang kalayaan. Okay? Pastor Cesar, meron kang Okay. Napakaganda po pala, Master Fernan, ng advocate ng Aangat Tayo. Oo. Yan pala ay si Congressman Abayon. Siya po ay isang Seventh-day Adventist. Bali, bigyan ko lang ng konting pagkakaibang stand ng Adventist sa ibang sekta. Merong isang malaking sekta ng relihiyon na kapag sinabi ng pamunuan, lahat nung nasa baba, all the parishioner, all the members, all the leaders in support. Kaya most probably, pag meron silang binitbit na isang politician, talagang lumulusot. But in terms of Adventist point of view, ay hindi ganon ang sistema sapagkat tayo po ay meron tinatawag na freedom to choose. At ngayon nakita ko ang kahalagahan pala nitong aangat. Imaginein mo yung problema talaga ng among Adventist ay yung Sabbath, no? Yung exemption na sa Sabbath fruit sa atin sa DepEd. Ayan, may mga estudyante tayo na may problema, no? May mga activities o exam during Saturday at saka yan mga programa natin,
yung Hope Channel. Aba, pagka nga naman na expire yung franchise na yan, papaano pa? So, ibig sabihin, lumalabas na ang party list na yan ay mayroon tayong watchman inside the Congress na kung saan anything na mga discussion na pwedeng masagasaan ng Adventist, siya yung tatayo doon na manananggalang ayon sa kapakanan ng Adventist. So, I would say big yes. Sana po tayo sa magitan ng programang ito ay pwede sa simpleng paraan, hindi naman natin compulsory, yung mga gusto, bigyan mo kami master noong format niyan, pwede naman nating ilagay sa wall ng ating Facebook, no? Siguro sa ganung paraan, ilan yung member, mga friends ko sa Facebook, kung ang lahat ng mga kapatid ay gagawa nito, ay malaking impact. Sapagkat ngayon, iba ng sistema, itong ating usapang ito, nakakarating na to sa ibang bansa, no? Kaya, thank you very much, Master, sa iyong napakagandang presentation na may kinalaman diyan sa aangat tayo party list ngayon. So, at least magkakaroon ng tinig o boses o representative diyan sa Kongreso at kung saan pang ibang aspekto na may kinalaman sa pampublikong paglilingkod. Back to you, Master. Correct. At ito rin siguro, no? Maganda na sabi mo, Pastor, doon sa bandang huli, na itong magandang pagkakataon itong natatalakay sa social media. Kasi noon, nung hindi pa pumuputok ang social media, hindi nakakarating doon sa mga kapatid natin na meron pala tayong party list. Kagaya nung nabasa natin kanina. Ano ho? Tinatanong niya, ito ba sa Adventist program ba ito? Parang ganon, ano? Yan. So, ngayon, sa pamamagitan ng social media, malalaman na ngayon ng ating mga kapatid na may party list pala na tumatakbo na concern sa ating pong religious freedom. Ano, kaya dito sabi nga ni Daniel Movida, suportahan natin ang party list. Party list natin. At sana ang uupong congressman ay hindi corrupt. At sana makadiyos at talagang faithful sa ating pananampalataya as Seventh-day Adventist. Uy, maganda ito, Pastor Cesar, ha? Yung sinasabing ito ni kapatid Daniel Movida. Siguro, siyempre, alam naman natin sila Atty. Abayon, ano ito, talagang ang puso ay nasa paglilingkod sa ating Panginoon at sa mga kapatid. Kasi makita nyo naman programa talaga niya ay focus sa religious freedom po ng Adventist. Ano ho? Yan. Shoutout sa iyo, Mentor, Rocky Tulog. Sabi ni Kama, mayroon siyang sinasagot. Hindi naman dapat yung ayon sa gusto mo. Hindi ito sa pilitan. Ano ho? Kundi kung gusto mo lang. Ayan. Kung paunlakan mo lang. Okay. Number 1 ko siya. Sabi ni Jeremias, Aquero Corpus. Yan. Okay. Support po kami from Masbati. Yan. Sabi ni Eugenists Bernard A. Nawala. Yan. Magandang hapon po, Pastor and Master Camacho Jr. Fernando Baisa. Ang pagbati, binabati tayo, Pastor, ni Mopera Yurili. Yan. Okay. Jun Reyes, sabi ni Jun Reyes, Pastor, hindi naman masamang mag-endorso ng kandidato. Ang masama ay yung pilitin mo batasan mo ang kapatid sino mang bumoto sa gusto mong kandidato. Tama. Dahil kahit mga SDA ay may mga kanya-kanyang party list, may mga kanya-kanya din sinusuportang party list. Kaya gaya ng samahan ng mga teachers. Ngayon, kung buboto rin lang tayo doon
na sa alam nating may maitutulong sa iglesia. O, tama naman to, Pastor, kay John Reyes. Okay, count me in, sabi ni Matt Core. Ayan. Okay, ayun na introduction lamang ng ating pong pag-uusapan ngayon. At ngayon ay dadako na tayo doon sa ating pinaka-subject. Ano ho? Yan. Paano ba tayo pipili ng ihahalal? Yan. Bagamat tayo ay may mga kahinaan sa pagpili ng ating mga ihalal, pero maganda rin kung minsan papag-usapan din natin to, Pastor Cesar, kung paano tayo pipili ng isang iluluklok. Ano ho? Oh, maraming mga tao sa panahon ngayon na, at ito ito yung realidad, no? Maraming tao na ang gusto nilang iboto ay yung pong kandidato na paborito nila o yung kanilang manok. Okay? Walang masamang tinapay dito kung ang manok na ito nila o yung iboboto nilang ito ay fitted doon sa kanyang gagalawang pamiminuno. Ano ho? Yan. Hindi yung magiging mapagsamantala sa bandang huli. At sabi ko bagamat tayo may mga kahinaan sa pamimili ng ating kandidato o ihahalal, maigi pa rin, Pastor Cesar, at mabuti pa rin na kahit papaano ay magkaroon pa rin tayo ng pamantayan sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoong Diyos at mapili natin kung alin ba talaga ang dapat nating ihalal. Ano ho? Pero siyempre, pangunahin na dito, dapat makadiyos at makabayan. Ano ho? At kung sakaling nagkamali na tayo, Pastor Cesar, ng pamimili noong nakaraang halalan, ano ho? Pwede natin ituwid sa panibagong halalan. Ano yan? Kasi, naalala ko yung sinabi ni Sir Arnel Sanchez, ano? Kung inyong napakinggan yung kanyang broadcast, ano? Na ito ay kinuha rin niya doon sa Seiji. Isa pong ito yung mga talaan o mga records ng grand historian sa pamagitan na si Makian, isang historian at writer mula pa sa dinastiya ng China noong 2nd century before Christ. Sabi niya, he who gains the hearts of the people gains the throne, and he who loses the heart of the people loses the throne. May dalawang bagay rito, no? Sabi ni Shima Kiyan, ano? Ang sinumang nakakakuha ng tiwala, sinumang nakakakuha ng pagmamahal o suporta ng tao ay nagkakaroon ng kapangyarihang maluklok o nagkakaroon ng kapangyarihang mamuno. Ayan. And he who loses the heart of the people loses the throne. Kapag nawala ang tiwala ng tao, mawawala rin ang kapangyarihan nito. Yan. So ano ibig sabihin? Kung sakaling itong nagdaang halalan, nakita natin, nagkamali tayo sa ating pong naihalal, ay pwede natin itong ituwid sa panibagong susunod na halalan. Pastor Cesar. Ayan. Ano masasabi mo rito, Pastor Cesar? Paano tayo pipili? Nang naayon sa salita ng ating Panginoong Diyos ng ating mailalagay sa ating mga balota. Ayon. Okay, bali, napakaganda, no? Nakatanong paano natin pipiliin. Unang-una ay kapag tayo po ay pipili, uunahin natin yung God-fearing person. Kapag God-fearing person, ako po I'm proud to say that I belong to the Seventh-day Adventists. Not just simply because of doctrinal beliefs, not simply because of that, kundi marami po talaga rin tayong programa
in terms of connecting into our surrounding communities, ano, na pinangungunahan ng Adventist, pero mapapasin ninyo, hindi tayo tumasakay sa politics. Pasinin ninyo, babanggitin ko po yung ilan, no? Meron tayong ADRA na tumutulong in times of disaster. Meron tayong PMRU, yung tinatag na Pathfinder Medic Response Unit. Isang advocate ni Master yan, yun, no? Yung tinatag na rescue training. Ayan po ay may kinalaman sa communities, paglilingkod eh. Meron tayong tinatawag na mga health message, yung health appraisal. Tayo po ay isa sa kilala na lumalaban sa mga tinatawag na anti-campaign against drugs, no? At marami tayong sinasagawang programa na tinatawag na smoking cessation program sa ating mga barangays, community, at gumagawa po tayo ng mga medical mission. So siguro I would say kung pipili din lang naman tayo, ay iba na yung kaya natin nilalapit ito ang party list sa pagkilala natin personally. Na ang layo ay maglingkod, hindi para kumuha ng ganansya sa kanyang sarili. Ngayon, bago ko ibalik sa iyo, Master, malaking bagay ito, itong tayo merong representative. Balikan na ng original. Siguro, bigyan ko ng konting background yung politics na yan. Alam niyo itong si Propeta Elijah, lingkod ng Panginoon yun eh. Pero magtataka kayo, yan ay nakakapasok sa mga inside chamber ng mga hari. Alam niyo, malaking tulong na meron tayong representative dyan eh. Noong nagplano ang hari against the Israelites, no, upang iabos, alam niyo si Elijah ang nagbibigay ng tip doon sa hari. Nasasabihin nila, beware of this place. Kaya sila mga ambus. Ay saka yung paraan na inaligtas ang bayan ng Diyos. So, kagaya ng binanggit ko kanina, ako'y natutuwa, naging maliwanag tuloy lalo higit sa ating tagapakinig na ang party list na yan ay inilalapit na ang concern na nagiging suliranin ng mga estudyante natin, ang mga guro natin na minsan nako-coerce, kailangan kang pumasok pag Sabado, otherwise wala kang sweldo. Sa mga estudyante naman, bababa ang grade mo, walang exemptional, o pwede namang bigyan ng paraan na bigyan ng special project para naman hindi siya mabigyan ng mababang grade. So yun po ay anyo ng coercion, no? Na kapag tinignan natin, malaking tulong yan eh, yung international religious liberty. So muli lang natin nire-re-echo. Matagal na rin mayroong batas yan sa panahon pa ni Presidente Erap Estrada. Isa yan sa mga sumuporta sa international religious liberty. At ngayon ay tinutuloy ng ating mga kapatid. So biblically based, iyan po ay mismong propeta ng ating Panginoon. Pero hindi siya nakikialam sa politics, kundi ay nagiging boss o tinig sa loob na kung saan sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. So balik po sa inyo, Mr. Fernan, sa issue na may kinalaman dyan sa ating pinag-uusapan. Opo. At ito nga, at least nasagot natin yung pong mga itinatanong sa atin, sa atin pong mga personal message, at dyan sa YouTube, at dyan po sa Facebook. At ngayon naman ang tinatalakay natin ay pangkalahatan, kung paano tayo pipili ng atin pong ilalagay sa ating mga balota. At nabanggit nga ni Pastor, mahalaga dyan ay mayroong takot sa ating Panginoon. Example na nga si Elijah. Yan. At masarap isipin na siyempre ang isang Adventista, kung sakaling, actually ang payo naman talaga sa atin, Pastor, ay kung maaari ay huwag lalahok sa politika. Kasi maraming pagsubok, maraming tukso sa bagay na yan. Pero kung sakaling ang isang mananampalatay pumasok
ano ho, sa iglesia pumasok sa usaping pang-politika, dapat maganda ang kanyang hangarin, ang kanyang layunin. At siya ay dapat na maging matibay sa mga pagsubok, sa mga tukso pagdating sa politics. At ang kanyang isusulong ay ang adikain ng atin pong Panginoon. Siya ay magiging tapat, at sabi nga ni Pastor, dapat mayroong takot sa ating Panginoon. Meron akong gustong sisitasin sa inyo. Ito po ay nasa Exodus chapter 18, verse 21. Ang sabi rito, bukod dito, hahanap ka sa buong bayan ng taong biyasa, gaya ng matatakotin sa Diyos. Ito na binabanggit ni Pastor Ayan, gaya ng matatakotin sa Diyos, na mga taong magpapatotoo na ang mga napupuot sa kasakiman at siyang mga ilalagay mo sa kanila na magpuno sa mga lilimuhin, magpuno sa mga dadaanin, magpuno sa mga lilimampuin at magpuno sa mga sasampuin. So ano po ang ipinapahiwatig sa atin ng talata pong ito? Yun, mahalaga po na makita natin ang karakter ng isang kandidato habang siya ay nanliligaw sa ating sa bawat isa sa atin. Dapat mayroon siyang takot sa ating pong Panginoon. Napupuot siya sa kasakiman. Ayan, dapat siya po ay tapat, at hindi kurap, Pastor. Hindi yung kurap na tinutukoy ko, hindi yung papisik-pisik ng mata. Kundi yung talagang kurap. Yan. Kapag bubunuin ko ito, paglalagyan ko to ng settings, parang ganito mangyayari diyan yan, Yan. Dapat hindi kurap. Hindi siya sangkot sa kasinungalingan o pandaraya o mga panlilinlang. Yan. Dapat, kasi siya ay tapat, may takot sa Diyos, dapat may respeto siya sa pananampalataya. Yan. At may respeto maging sa moral na buhay o pamumuhay. Yan. Ang kanyang isusulong batay sa pamantayang panlangit. Hindi yung pamantayang papuntang impyerno, Pastor. Yan, So, isa ito sa gusto kong makita ninyo na maaaring isa sa maging listahan ng ating paghanap, pamimili ng iluluklok. Sa ating o ilalagay o isi-shade o itatala sa ating mga balota pagdating ng takdang panahon. Yan. At ang isa pa, Pastor, magsalita ka lang kapag ikaw ay mayroong gustong i-insert. Okay? Yan. At ang isa pa, sa aklat ng Mateo, sa chapter 20, verse 61, ganito po ang sabi sa atin. Hindi maaaring magkagayon sa inyo, kundi ang sino mang sa inyo na nagnanais maging dakila ay kailangang maging lingkod ninyo. Medyo nabanggit na ito ni Pastor Cesar kanina, nung nilagyan ko lang po ng talata. Ano sabi? Yun daw nagnanais na maluklok o maging dakila ay kinakailangang maging lingkod. Yan. Ang hahanapin natin sa isang kumakandidato, handa siyang maglingkod. Hindi para maging hari. Hindi para maging boss. Yan. Kundi tatayo siya bilang tagapaglingkod. Hindi bilang hari, hindi bilang boss, kundi lingkod ng mamamayang Pilipino. Ayan, sa mga tuwid, yung tunay na leader na dapat nating hanapin
ano, ay mayroong pusong mapaglingkod. Hindi siya naghahangad ng katugatugan, ng kapangyarihan para lamang sa kanyang sarili. Para lamang siya ay tingalain. Kundi ang kanyang puso, kaya siya tumatakbo, ay maging lingkod ng bawat Pilipino. Yan. Ano po? Kapag ibabox ko ulit ito, magiging ganito po yan, mga kapatid. Yan. Dapat, kahit papaano, may kahinaan man tayo sa pamimili, may kapintasan man tayo sa pamimili, maganda rin na kahit papaano, alam natin yung kanyang o may nahahagip tayo sa kanyang track records. Yan. Kung yung kanya bang serbisyo ay totoo o balat kayo. Yan. No? At siya ba ay mayabang, mapagmataas? Ayan. Marunong ba siyang makinig sa hinaing ng mga tao? Marunong ba siyang makinig kung ano ang pangangailangan ng mga tao? Yan. Kasi nga, ang isang nagnanais na maging dakila o maluklok, dapat nasa diwa ng pagiging lingkod at hindi bilang mapagmataas o pagiging hari o boss ng mamamayang Pilipino. Ayan. So, yan po yung ilang mga nakita ko, Pastor. Baka meron kang maisisingit dyan. No? Yan yung mga nakita ko na mga bagay na pwede nating magamit habang tayo ay nag-aapuhap, Pastor Cesar. Okay, so maganda, Master Fernan, ang ating talakayan, no? Babanggitin ko lang, ng mga nagdaang panahon, meron tayong pastor na naging ambassador eh. Yan po ay walang iba kundi si Pastor Tejano. Naging ambassador yan. Way back during that time of former President Fidel Ramos. Yan, siya ay naging ambassador. Kung ang bansa yun eh. Medyo nalimutan ko na. So ngayon, sa mayroong katangian na hindi corrupt, no? Nalaglag si Pastor, nalaglag. Kaya habang hinihintay natin si Pastor, kasi parang yung kanyang audio rin, pumipitik-pitik. Sa signal po yan, pero yun po ay makakakyat din mamaya-maya at may pagpapatuloy po niya yung kanyang nababanggit. Ayan, nakakyat na pala si Pastor. Oo. Nakamute kayo, Pastor. Nakamute. Tuloy natin. Medyo mahina ng kaunti signal. Samba ko na po to, Master, doon sa ambassador. Opo. Okay. Way back during the time of President Fidel Ramos, siya po ay isang ministro ng Seventh-day Adventist pero napili na ambassador. So I would say na kung meron man tayong dapat endorso, of course, syempre hindi masama na yung kilala na natin. Kasi kung ako ang naman ay papipili mag-endorso, ba't ko i-endorso ang isang taong hindi ko kilala at alam ko isang taong hindi magbibigay ng maayos na paglilingkod, dito na ako saan nakasisigurado tayo. Unang-una, gaya nga na nabanggit nyo kanina, pagka wala tayong representative sa Congressman, maganda ka, pati sa Senado meron tayo baka hindi lang Hope Channel ang mawala sa atin Baka pati itong pag-broadcast na to, bawal na rin to. Yung pag-aralan natin ministry, yung mga patotoo, mga kasulatan, baka lahat ng Adventist program may mawala sa ere kapag wala tayong representative. And I know, maybe sometimes, sooner or later, hanggat meron tayong kalayaan, we can still use this technology na sa himpapawid tayo sa mga simpleng paraanan. Ay kapag nga naman mawala
ang ating mga representative, hindi lamang natin masasabing yung paglilingkod natin ng pagkakataon na makapaglingkod ay yung ating ilang pang mga ministry ay pwede ring mahadlangan. So, big yes sa ating party list na angat. Kaya nga sana magamit natin itong social media upang ipaliwanag sa mga kapatid, upang magkaroon tayo ng the right perspective in terms of the politics, na hindi tayo nakikisangkot, but pag tinanong tayo, meron tayong isasagot that we should give to Caesar what is to Caesar and give to God what is to God. Back to you, Master. Amen, amen. Ano? At sa pagpapatuloy ng ating ginagawang pag-aaral, ano, gamit ang banal na kasulatan, ano. At saka pala, Pastor Cesar, hindi ka naka-open cam, ha? Hindi ka nila nakikita kanina sa live. Tuloy natin, mga kapatid, ano. Dito sa isa pang talata ng banal na kasulatan bilang panuhay doon po sa binabanggit din ni Pastor Cesar, ang isang nagnanais na maluklok, sino man siya, saan mang departamento siya gustong malagay, o saan mang antas ng ating pamiminuno, mapa-mayor, mapa-local o mapa-national, ano, yan. Ang sabi rito sa 31 talatang 8 ng Kawikaan, no, kasaliw nito yung dapat nating maging makita, ano, sa paghahanap ng ilalagay natin sa ating balota. 31 talatang 8, ipagtanggol mo ang mga di makalaban, ipaglaban ang kanilang karapatan. Iyo, no? Dapat yung katarungan at ang pagmamalasakit, no, sa mga sa mamamayan, dapat binibigyan ng pagpapahalaga. Okay? Ibig sabihin, dapat ay kung pipili tayo, ang pipiliin nating mamiminuno, no? Dapat mayroong malasakit sa kapakanan ng mahihirap o sa kapakanan ng mga walang kayang ipagtanggol ang kanilang sarili, ano, at marunong magpatupad ng katarungan. Yan. Kahit nababanggit natin yung pong party list kanina, no? Kasi mayroong pagmamalasakit. Tayong mga Adventist na nandito sa ibaba, hindi natin maipagtanggol yung ating sarili pagdating sa araw ng Sabat, pag tayo'y nagtatrabaho. Pero dahil sa mayroon tayong naitalaga, nailuklok, ay nagkaroon ngayon ng boses yung religious freedom natin. At ngayon, ay nabibigyan na tayo ng pagkakataon hindi pumasok sa araw ng Sabat. Ano ho? Nang tayo ay pinapahintulutan at walang pag-aalala. Ano po? Isa lang yun sa mga example. Ano? At yun nga, sino man ang ating pipiliin, mapang local, mapang national, ay dapat ang piliin po nating mamiminuno o maluluklok o iluluklok, mayroong malasakit sa kapwa, o malasakit sa kapwa o doon sa kapakanan, no, ng bawat isang Pilipino. Yan, marunong magpatupad ng katarungan, ano ho, kaya niyang ipaglaban yung karapatan ng mga maliliit. Yan. So isa po yan sa mga nakikita natin na pwede nating maging tools, para makita natin yung halaga, ano, ng pagpili ng ating ilalagay sa balota. Ano? Yan. Isa pang bagay diyan, dito naman sa aklat ng Kawikaan 31 talatang 9, ang sabi rito, sorry, ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katwiran at igawad ang katarungan sa api at mahihirap.
Ito ay kaangkla nung binasa natin kanina sa talatang 8. Ano? Kung sa talatang 8, ang nakalagay, ipagtanggol mo ang mga di makalaban, ipaglaban ang kanilang karapatan. Sa talatang 9 naman, ihayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katwiran at igawan ang katarungan sa api at mahihirap. Kaya kapag lalagyan ko ulit ito ng checklist, ano, magiging ganito po yan eh. Yan, no? Oh, yan. Ano yan? May mga programa ba? Oh, silang nakalaan para sa kapakanan ng mga dukha at mga inaapi? Ayan. Sila ba ay hindi bias? Ha? O nakakiling lamang, no, sa iisang ahensya? Yan. O di kaya ay pabor lamang, ha, sa iilang mayayaman? Yan. So dapat makita rin natin ito kasi mas mainam ng isang mamiminuno makatarungan. May pagmamalasakit sa bawat Pilipino. Yan. Pumili tayo ng mamiminuno na may ganitong katangian, Pastor Cesar. Ayun. May dudugsong ka, Pastor, o tutuloy-tuloy ko muna ito? Okay. Sige. So, bali, napakaganda ng ating, siguro mamaya po ay kung may makaproject kayo dyan ng yung logo ng party list, para pwede i-screenshot and then pwede nating ilagay sa atin or itag ninyo sa mga may gusto. And then so simply because kung ayaw naman nung pwede naman nating i-reject para naman at least meron din pa rin tayong freedom o decision na manggagaling sa atin. Pwede nyong itag sa ating Facebook. Then kapag kaayaw nung isang kapatid, di pwede naman niyang tanggalin. Pero yung mga may gusto, kagaya ko po, naging maliwanag sa akin ito, ay ako mismo ay pwede ko rin siyang ilagay sa wall ng aking Facebook para lahat ng aking mga friends dito ay makita nila. At kapag kami nagtatanong, ay isa ako sa ng mga puntos. Okay. Oo nga. At bilang ano pa, ano, mga kapatid, ano, isa pang magandang talata na aking nakita sa Biblia, sa banal na kasulatan, ito namang mababasa natin sa Unang Hari 3:9. Ayun, sabi rito, na ang isang katulad natin na pumipili ng mga mamiminuno sa ating bayan, dapat mayroong angking karunungan at kakayahan. Ibig sabihin, dapat yung pipiliing mamiminuno, yung pinunong may malasakit sa kapakanan ng bawat isa. Taglay ang karunungan na nagmumula sa ating Panginoon at kakayanan. No? Sabi sa Unang Hari 3:9, bigyan mo ako ng isang pusong maunawain. Yeah. At marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki. Ito dapat yung mithiin sa loobin ng isang tumatakbong kandidato. Humihingi siya ng patnubay sa ating Panginoon, mayroon siyang pusong maunawain. Marunong kumilala ng masama at marunong kumilala ng magaling. Ayun. Kapag iaano ko ito, i-checklist ko po ito, ganito mangyayari. Ayun. Dapat pala ang isang pipiliin natin na mailuklok sa kanyang itinatakbong kanyang tinatakbo
pang local man o pang national, mahalaga na marunong sa pamamahala at marunong sa paggawa ng desisyon. Na ang desisyong ito ay hindi humihiwalay sa panukala ng ating Panginoong Diyos. No? Marunong makipag-ugnayan at makaisa. No? At may pakikiisa sa taong bayan. Yan. Kaya yan ay tumatakbong mayor, congressman, o anuman, no, senador, party list, o anuman, ano ho, dapat merong angking mga katangian na naaayon sa panukala ng ating pong Panginoong Diyos. Ano? Yan. Isa pang talata dito na akin pong nakikita, dito sa unang Samuel, kapitulo 16, talatang 7, ang wikay ganito. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Pansin niyo itong sabi ng ating Panginoong Diyos. No? Samantalang ang taong bayan, namimili kung sino gusto nilang iluklok. Ang sabi ng ating Panginoon, huwag kang padadala sa panlabas na anyo. Yan. Huwag yung panlabas na anyo ang ating titignan. Huh? Palibasa. Napansin ninyo si Pastor Cesar tsaka si Brother Fernando Camacho, parehong gwapo. Pagkatapos tumakbo kaming sa politika. Wala sa amin yung katangian na halimbawa ng pagiging hindi yun ang dapat nating tignan. Maraming gwapo yan maraming matitikas maraming magagaling manamit kaya lang, kung minsan sa panukala ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mong titignan ng kanyang taas. Huwag mong titignan ng kanyang kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko, sabi ng Panginoon. Ang batayan ko ay hindi gaya ng batayan ng tao. Bakit? Kasi panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko, sabi ng ating Panginoon. Kaya kung pipili tayo, mga kapatid, na mamiminuno sa ating bayan, ay dapat hindi natin titignan lamang yung kanyang physical appearance, kundi yung kanyang puso. Yan. Yung kanyang puso. Siya ba ay may likas na pagiging makadiyos at makabayan? Yan. Siya ba ay may talagang pagmamalasakit? Yung kanya bang gustong takbuhin o upuan? Hindi ba yan para sa pansariling kapakinabangan? Kasi sabi nga rito, dapat ang ating hahanapin, yung ang puso ay handang maglingkod. Ayan. Ayan, handang maglingkod. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, kung ang tao ang tinitingnan, yung panlabas, ang Diyos sa puso tumitingin. At ito rin yung dapat nating makita, Pastor Cesar. Ayan. May dudog sa kanita, Pastor. Sundan ko lang ng konti yon. Yung binasa mo kanina, karanasan ng Israel ang piliin nila si King Saul. Based on the human standard, nakita nila pwede to, mataas, matikas, gwapo, matangkad.
At eventually, yung bansang hindi maganda yung ending eh. Maging si mismong si King Saul, napahamak ang kanyang kasama, kanyang kaluluwa. Pero nang piliin ng Diyos, in God's perspective, nakita niya si David nung ini-anoint bilang magiging hari, no? Hari ng Israel, ay it turned out very good. Maganda yung kapag ang isang leader ay ating isinasangguni, maging in the biblical perspective, kompleto pala ang mga payo at sulat. Kaya dapat hindi talaga tayo lilihis sa muhon, sa prinsipyo, sa katuruan, sapagkat dito ay tayo bibigyan ng tamang landas. Kaya nga sabi dito, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Si Solomon din ay naghari sa ating sa bansang Israel. Maganda ang kanyang sistema dahil siya ay mayroong pagkatakot sa Diyos, no? Sa panahon natin ngayon ay binigyan tayo ng pag-iisip, no? Yung binanggit mo kanina ay napakaganda na applicable in all levels. Lahat ng mga running for etc. Dapat tayong boboto ay meron tayong ganitong mga prinsipyo ng categorically titignan natin. So kung ako personally tatanungin, di number one, ang Adventist sigurado hindi mai-involve sa droga yan dahil nilalabanan natin yan. May mga program tayo dyan. Sigurado hindi mai-involve sa smuggling yan sapagkat tapat yan sa tao. Diyos. Hindi tayo ma-involve sa drugs, sa paninigarilyo, sa pag-involve sa mga gawaing illegal. Kagaya din ng pag-inom ng alak, ano? Kapag ang isang leader ay umiwas sa ganitong pag-inom ng nakalalasing, magiging tama ang perspective lagi. Pero may mga politician talaga tayo na kapag nalulo sa ganitong bisyo, ay tignan mo ang mangyayari, makikita sa resulta kapag tayo nagkamali. So yan lamang po ang nais kong i-share. At napakaganda pala talakayin ito. Kuya enlightened sa mga sandaling ito at sa mga nakikinig at nanonood din, ay review niyo po ulit ang programang ito at magkakaroon tayo ng tamang perspective sa panahon ito sapagkat ngayon ay napaka-relevant ng usapang ito sapagkat malapit na ang eleksyon. Ay kapag kamali tayo ng pagpili, ay di makita natin ang resulta. Back to you. Okay. At bilang pastor, no? Bilang pagdaragdag doon sa mga huli nating pananalita dito sa ating programa, lagi nating tatandaan mga kapatid, na sa tuwing tayo ay pipili ng ating mga ihahalal, ng ating mga iboboto, ay lagi nating ipapanalangin sa ating Panginoong Diyos na tayo ay gabayan at nubayan ng ating Panginoong Diyos at ituro sa atin kung paano ang dapat gawin. Ang sabi ng isang talata, Pastor Cesar, dito sa Santiago, chapter 1, verse 5, sabi dito, ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at iyon ay ibibigay sa Kanya. Itong message dito, applicable din to hanggang sa panahon natin, Pastor, na time to time, sa tuwing tayo ay pipili ng ating mga itatala sa ating mga balota o ilalagay sa ating mga balota para sa ilalagay nating luluklok sa maglilingkod sa ating bayan, laging pangunahin dito humingi tayo ng gabay, ng patnubay sa atin pong Panginoong Diyos. Nang sa ganon ay
kahit papaano magkaroon ng guide, magkaroon ng giya, sino ba ang dapat nating mailagay sa atin pong mga balota. Pero muli Pastor Cesar, inuulit natin sa ating mga kababayan, ang atin pong iglesia ay hindi katulad ng ibang iglesia na kahit ayaw mo ay ipipilit sa'yo. Hindi po ganon ang Seventh-day Adventist. Lagi tayong nakasandig sa free will ng atin pong Panginoong Diyos. At lahat tayo binibigyan ng kalayaan na mag-isip, magplano, pag-aralang mabuti kung sino ang dapat na mailagay sa ating mga hawakang balota pagdating doon sa takdang panahon na ng botohan. Last message, Pastor Cesar. Pagpapasalamat na rin, ako'y natutuwa sa iyong initiative na ito at maraming salamat. Siguro kung may mga question and answer po ay pwede direct po ninyo kay Master Fernan. Siya po ay mas equip sa area, sa larangang ito upang masagot ito. At syempre, payo ko lang din mga kapatid, wala tayong makinarya, hindi tayo milyonaryo, wala tayong impluensya, pero sa tulong sa mga simpleng paraan ng pag-share o pagtatag, ang panawagan ko mga kapatid, ito ay ginagawa natin hindi para sa ating pangsarili, kundi sa kapakanan ng lahat. Kasi hindi lamang ang Adventist ang makikinabang nito, kundi yung mga ministry na pwede rin nating mayabot sa kanila. So siguro, gaya ng sabi ko kanina, bigyan mo kami ng 82, number ng party list, 82. Sa aangat tayo party list. At pagka kayo sa panahon ng eleksyon, madaanan ninyo yan, inyong lagyan ng shade na yan, yung party list na aangat tayo, number 82 sa inyong balota. So maraming salamat, Master. At muli ay nawa pagpapala ng Diyos ang sumainyo at sumaating lahat. Shoutout na lang din si kay kapatid na bago mag-closing prayer si Pastor Cesar, ay shoutout ko lang Tristan Martin J. Castardo, shoutout po sa inyo. Kay Lemley Solis, mapagpalang gabi po sa inyo. Dito sa amin ay 6 p.m. Kay Iman Dan, yan, mapagpalang paggabi na. John Ray Dugang Gumbok, yan, magandang hapon. JB sa Muyan, Bern Serada Lavi, yan, at kay kapatid na Roger Valencia, Ray Dinore, yan, Larry Flores Lindo, ang aming founder president, diyan po sa Alaay Fancy Pigeon Club. Yan. Kay Noel Ramos, Marza Rimucas, Umilito Pitoko, Glenn Lumaas, Alfred Arcillas Paler, shout out po sa inyo. Ador Bacoli, yan, Lord Dartur Torres, mapagpalang hapon sa atin pong head chapter dyan sa PMRU sa Tartaria, tama ba Tartaria? Yan, Tartaria Seventh-day Adventist, yan, Raymond Sante Verona, yan, Richie Cortez, Ace Watchman Camara, Jun Tapalya, Jihon Etoseos, Arnel Sisiega, Ben Serada Lavi, Jelmar Peñas, at sa lahat ng atin pong mga kapatid sa pananampalataya na nakaantabay ngayon. At bago ibigay ang huling pananalangin, meron muna akong announcement mga kapatid. Hanapin ko lang. Okay? Ayan. Ilagay ko sa Yan. Announcement po ito. Yan. Pakita natin sa screen. Okay. Ang Pathfinder Medic Response Unit po mga kapatid ay magkakaroon po ng WASART. Yan, ng BWASART.
ngayong 2025. Ano po yung BWASARC? Yan po ay Basic Water Search and Rescue Training. Gaganapin po yan sa UP. Ang oras ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Yan, bawat linggo. Ang provider po o magpapatrain ang Pathfinder Medic Response Unit. Yan. Ang common rules natin mga kapatid, wala pong magdadala ng goggles kasi hindi po ito swimming na ordinary. Ito po ay Basic Water Search and Rescue Training. Hindi kailangan ng goggles. Okay. Wag na rin magdadala ng earplugs, no? Yan. Wag din magdadala ng swimming pins. Yung nilalagay sa paa, yung malalapad. Ano? Yan. Matuto tayong masanay na dumilat sa ilalim ng tubig. Yan. Mukhang mali spelling ko dyan, Okay. Kayo na magtama ng spelling kung may mali ako spelling. Okay. At syempre, kung ano yung standard uniform ng ating AUP. Yan. At malayo pa naman ito. Pwede nyo akong kontakin. Kung kayo'y makakarating, mas maganda, mas marami, mas maganda. Kasi minsan lang tayo magpa-training ng Basic Water Search and Rescue. Yan. At especially yung mga instructor natin ay required po kayong umattend dito. Okay, so yan po ang ating announcement. At ngayon ay ibibigay ko naman sa ating pong buting pastor ang ating pong closing prayer. Okay, so magandang announcement yun makaka-attend yata ako niyan sa AUP, no? Oo. Kasama ako dyan sa yung PMRU sa susunod pastor, itong PMRU malay mo, nakatumakbo rin ito ng party list Matagal na yung huling training ko niyan yung water rescue na yan So kailangan natin mag-upgrade ulit. Okay, so maraming salamat po at yan po nagtatapos ang programang ito at sa pamagitan ng ating lingkod na si Master Fernan Camacho sa kanya pong masugid at walang sawang paglilingkod sa atin. Mapabutan tayo sa iba't iba kaparaanan ng paglilingkod sa Himpapawid at dito po sa Facebook page, sa kanyang channel, sa YouTube man, sa podcast, tayo nagpapasalamat. Ating hiling ang patnubay ng Diyos sa pagsasara ng programang ito. Tayo po'y manalangin. Dakila at pagpapala naming Diyos, marami pong salamat sa isang matagumpay na paghimpapawid at pagsasaad ng mayroong kilalaman sa prinsipyo na criteria kung paano kami pipili boboto sa darating na halalan. Ito pong aming napag-usapan ay applicable sa lahat ng kandidato, ng lahat ng aming mga kababayan Pilipino ay pumili ng tama, hindi base sa lapi, kundi base sa prinsipyo na kung sino karapat-dapat mamuno. At aming dalangin nawa ang aming party list na ito ay isa sa makapasok bilang representative upang ang kapakanan naman ng grupo ng Seventh-day Adventist, ang ilang mga concern ay madinig sa Kongreso. Sa pagpalain po ninyo ang programang ito ni Master Fernan Camacho na magpatuloy, kaya hindi ng inyong lingkod, ito pong dalangin namin, alang-alang po lahat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Hasta la vista. Viva Adventista del Septimo Dia. Chukbok, hamnida, mispa sa inyong lahat, mga kapatid. Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of his might. We
united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.